So, ayan at i-demo natin yung pagnakaw or pagkuha sa laman niyang GCash ni mama nung na-scam siya. So, example, ito yung cellphone ni mama or cellphone ni victim. Tapos, ito naman, for example, yung ginamit sa Lazada ni scammer. Then, ito naman yung cellphone, for example, cellphone na ginamit ni scammer na gamit niya pang tawag sa victim. So, example, ayan, click natin yung messenger. Tapos, click natin yung video call. So, ayan, at habang tinatawagan ni scammer si victim ay hinide niya or dinisable niya yung kanyang video cam para hindi makita yung kanyang pagmumuka. So, ayan naman at inaccept na ni victim yung tawag ni scammer at dyan in-instruct ngayon ni scammer na i-screen share ni victim yung kanyang messenger para daw makita ni victim na pinapasok or inilalagay or natatimes 10 yung kanyang napanalunan sa GCash. So, ayan si scammer nag-screen share. Ayan, start sharing. Pero mabilis yung start sharing niya, then hinide niya din para hindi makita yung kanyang muka. So, start now. Click start now. Minimize. Go share. Ayan. So, ayan. At punta naman tayo dun sa cellphone ng victim. Tignan nyo. Start sharing. Ayan. Start sharing. Tapos, minimize. Instead na stop yung niya is minimize yung nilagay niya. So, ayan, nakikita na ni scammer yung galawan niya sa kanyang cellphone. Ayan, oh. Tignan nyo. Ayan. So, ayan. In-instruct niya na punta siya sa kanyang GCash para makita nga yung paglagay ng kanyang napanalunan daw. Kuno. Then, ayan, tignan nyo. Yung nasa cellphone ni victim is nakikita na ni scammer. So, ayan, punta naman tayo dun sa isang cellphone kung saan is dyan sa Lazada, dyan siya magtatap up or magka-cash in yung nanakawin niya dun sa GCash ng kanyang victim. So, ayan. Punta tayo sa my account or profile, tapos Lazada wallet. Then, dyan, tingnan natin yung pagpindot sa numero ay nakikita dun sa cellphone ng scammer. Ayan, gumagalaw kasi yung mga numero. Kaya, nakikita ni scammer yung galawan dun sa pagpindot ng MPIN ni victim. Ayan. Ayan, gumagalaw yung mga numero. Kaya, ayan, nakuha niya yung mga MPIN ni victim. So, ayan. Yan yung gagamitin niya mamaya dun sa Lazada para makaproceed sa transaction niya sa pag-top up or pag-cash in dun sa Lazada wallet ni scammer. Then, dito is, ayan, tingnan natin. Ayan. So, click natin yung cash in. Ayan, naka-ready na yan. Just in case na ma-withdraw or ma-loan ni victim yung pera dun sa GGives niya. Kasi in-instruct niya na pumunta siya sa GGives at i-loan daw yung laman ng kanyang GGives para idagdag dito sa nanakawin niya na pera sa GCash ni victim. So, ayan, is nag-cash in tayo for example ng 20 pesos. Add GCash account. So, dito sa add GCash account, yan, confirm. So, sa add GCash account, ang nilagay ni scammer na cellphone number na instead na yung cellphone niya yung ilagay niya is yung cellphone number or GCash number ni victim yung inilagay niya. Ayan.
Then, pagkatapos niya i-input yung number, so ayan nga, in-instruct niya na mag-loan sa GGives para pag na-loan na at napasok na agad sa GCash, ay, so yun nga, habang nakikita ni scammer yung pag-open sa GLoan or GGives ni victim, ay yung nakikita niya kung magkano na yung ire-ready niya na amount na just in case na nanakawin niya dun sa kanyang Lazada. So ayan, pag na-input na siya ng amount, ayan, inihintay niya na lang yung OTP, which is makikita dun sa taas ng screen ni victim na nakita naman sa cellphone ni scammer, at yun yung ilalagay niya dito sa kanyang Lazada para makapag-proceed na sa kanyang final na pagnanakaw. So ayan, dito is dyan niya naman ilalagay yung kanyang nakitang MPIN kanina dun sa pagbukas ng GCash ng kanyang biktima. Pag okay na at na-withdraw na or na-loan na nga ni victim yung kanyang pera, ayan, magpro-proceed na si scammer sa transaction. So ayan, pag na-cash in na, ayan na yung magiging itsura niya, at ganito naman yung magiging confirmation dun sa victim na na-scam niya. So ayan.